Thomas Andre binalaan si Mr. Wang na huwag gagawa ng gulo kay Jinwoo at ngayon ay magsisimula na ang international conference kung saan magagawa ni Jinwoo na makita ang bangkay ng the worst calamity of mankind na si Kamish at gawin itong shadow. Kaya naman simulan na natin ang chapter 141 up to chapter 142 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat. Let's go! Handa raw magbayad ang US government sa mga national level hunter upang mahuli lamang ang salarin at dahil nais daw ng Hunter Bureau na panatilihin ang magandang relasyon kay Jinwoo ay sinasabihan na nila ito in advance bago ito sabihin sa publiko sapagkat tiyak daw na magugulat si Jinwoo sa oras na makita niya ang larawan ng kanyang ama sa darating na conference. Napapatanong si Jinwoo sa sarili na ang nawawala niyang ama sa loob ng 10 taon ay bumalik bilang isang magic beast at tanong ng gwardiya kung okay lamang daw ba si Adam at sagot naman ito na okay lamang pero ramdam niya ang pagkahina sa kanyang katawan. Sa isip ni Adam na isang telekinesis daw ba ang ginawa ni Jinwoo dahil ayon sa kanyang pagkakaalam na ang isang higher ranking mage ay kaya lamang magpagalaw ng bagay at tanging isang national level hunter lamang ang kayang magtaglay ng ganong klaseng kalakas na telekinesis. Subalit na kumbinsin niya ang kanyang sarili na si Jinwoo ang ika-6 na national level hunter kung kaya't kailangan niya daw itong sabihin sa kanilang deputy director sa lalong madaling panahon. Ang International Guild Conference daw ay isang importanteng kaganapan kung saan ang representative ng guild ng bawat bansa ay imbitado upang pag-usapan ang mga nangyayari sa mundo. Nilabas na ng Hunters Bureau ang listahan ng mga guild na imbitado kung saan kasama ang guild ni Jinwoo at ang kanilang pagsali dito ay naging headline sa Korea, ganun na din sa buong mundo sapagkat na-recognize ng Bureau of Hunters ang lakas ni Jinwoo kung saan kaya nitong tapatan ng pinakamalalakas na guild sa buong mundo. Sumunod ay nagtatanong ang isang reporter kung ano daw ba ang masasabi ni Mr. Choi na hindi na sila ang representative ng Korea sa darating na international conference at sagot naman ito na obvious naman daw ang naging desisyon ng Hunters Bureau at tanong muli ng reporter na ano raw ba ang ibig sabihin ni Mr. Choi dahil basically ay isang one-man guild ang bida. Tama daw ang sinabi ng reporter pero ang kanilang tinutukoy dito ay si Song Jinwoo dahil kung i-define nila ang isang member ng guild na kayang pumigil ng mga sakuna ay taglay daw ni Jinwoo ang daang-daang member na ito dahil isa raw siya sa mga nakasaksi sa performance na ginawa ni Jinwoo sa Jeju Island at sa nangyaring insidente sa Japan ay masasabi niyang hindi matatalo ang Ajin Guild sa kahit anong guild sa buong mundo. Hindi raw ma-imagine ng reporter na masaya pa ang Hunters Guild sa balitang ito sapagkat sila daw ang taon-taon na representative ng Korea at muling sagot ni Mr. Choi na hindi niya may tatanggi na medyo disappointed din naman siya pero mas dama niya ang pagiging proud sapagkat meron na daw silang hunters sa Korea na maaasahan sa oras na sila ay magkaroon ng kalabang halimaw na hindi kayang talunin. Sa totoo lamang daw ay kung hindi dahil kay Jinwoo ay maaaring patay na siya ngayon kasama ang kanyang mga miyembro kung kaya't ngayon ay sobrang proud daw talaga siya na si Jinwoo ang napiling maging representative ng Korea. Pagkatapos ng interview ay sinalubong si Mr. Choi ng isang guild member kung saan nakakuha daw sila ng permit sa A-rank dungeon na nagpakita sa susyo at tanong ni Mr. Choi na kung kumuha daw ba ng permit ang Ajin Guild or pinalampas muli nila ang pagkakataong ito. Sagot ng lalaki na hindi raw nag-apply ang Ajin Guild para sa permit at medyo tahimik daw sila ngayon habang sa isip ni Mr. Choi na 4 na araw na ang nakalipas simula nang makabalik galing sa Japan ang tinatawag nilang The God of Dungeon Destroyer pero hindi raw ito gumagawa ng pagkilos at hindi raw siya katulad ng White Tigers Guild o kaya ng Pine Guild kung saan nagsasaya sila sa hindi pagiging active ni Jinwoo at biglang nagsalita ang kanyang member na tumaas daw ng 40% ang kanilang kita dahil sa wala muna ang Ajin Guild kung kaya't nasabi ni Mr. Choi na katulad daw pala ito ng iba. Baga daw ang re-evaluation ni Jinwoo ay madalas nitong kiniklear ang 3 hanggang 4 na low rank dungeon at nang maging S-rank hunter na ito ay nire-raid na rin niya ang mga dungeon na nagpapakita sa teritoryo ng ibang guild at kamakailan naman daw ay tumungo ito sa Japan at nagawang i-clear ng mag-isa ang isang S-rank dungeon kung kaya't nakapagtataka daw na wala itong ginagawa ngayon. Sumunod ay pinakita ang building ng Korean Hunters kung saan may nag-request ng information tungkol kay Jinwoo at sagot ng chairman na personal information daw ba ang nais ng China at sagot naman ni Mr. Woo na public documents daw ang kanilang hanap gaya ng mga balita at records ng mga raid ng bida. Sigurado daw ang chairman na hindi inaasahan ng China na magbibigay sila ng personal information tungkol kay Jinwoo pero bakit daw sila biglang nagkaroon ng interest sa ating bida dahil sinigurado naman daw nilang sabihin na hindi willing si Jinwoo na tumanggap ng offer galing sa ibang bansa. Ang request daw na ito ay hindi galing sa Chinese government sapagkat galing daw ito sa 7-star hunter na si Liu Zigang at
Dito ay pinaliwanag na ang China hindi sinusunod ang international standard sa pagsukat ng ranggo ng isang hunter dahil ginagamit nila ang kanilang sariling sistema kung saan ang isang 5-star hunter ay kinoconsider na pinakamataas, ngunit nag-iisa lamang si Liu Zigang na binigyan ng ranggo bilang 7-star hunter. Hindi makapaniwala na nagkaroon ng interes si Liu Zigang kay Jinwoo at wika ni Mr. Wu na pinatay daw ni Liu Zigang ng mag-isa ang isang giant kung kaya't maaari na nagkaroon nito ng interes nang malaman niya na si Jinwoo ang tumapos sa lahat ng giant. Sa isip ng chairman na pwedeng na-recognize ni Liu Zigang ang kapwa niya malakas kung kaya't utos niya na tanggihan daw ang request nito o bigyan lamang ng mababaw na impormasyon. Sumunod ay sinabi ng babae na bukas na daw darating si Jinwoo sa kanilang bansa at sagot ni Thomas na ang bilis naman daw ng panahon at isang lalaki ang pumasok dahil siya ay pinapatawag at wika ni Thomas na meron daw siyang nais sabihin at magiging prangka na raw siya sapagkat wag daw gagawa ng gulo si Mr. Wang sa ating bida. Alam daw ni Thomas ang nangyari sa kapatid ni Mr. Wang at siguradong gusto nitong malaman kung ano ba talaga ang nangyari, pero nang sasagot na sana si Mr. Wang ay bigla itong nakaramdam ng malakas na kapangyarihan at sinabi ni Thomas na hindi niya natatandaan na binigyan niya ng permiso na magsalita si Mr. Wang. Nakaramdam ng takot si Mr. Wang sa mga oras na to habang sa isip ng babae na mas mainam kung hindi na lamang kikibo si Mr. Wang dahil iilan lamang daw ang nakatanggap ng nakakatakot na paalala mula sa isang national level hunter. Subalit base sa kanyang pagkakakilala sa ugali ni Mr. Wang ay obsessive ito pagdating sa kanyang target kagaya ni Thomas kung kaya't inuulit daw ni Thomas na wag itong gagawa ng gulo kay Jinwoo kung kaya't magbakasyon muna daw ito sa Gildila habang nagaganap ang pagpupulong. Ano raw ang gagawin ngayon ni Mr. Wang? Susundin daw ba nito ang request ni Thomas? Tanong sa kanya at madali naman itong umoo at umalis ng silid. Tanong ng babae na susunod daw kaya si Mr. Wang at sagot ni Thomas na sa malamang ay hindi kung kaya't mas mainam daw na bantayan ang bawat galaw nito hanggang sa makalis si Jinwoo sa kanilang bansa at sigurado raw siya na mas mainam na ang maging medyo frustrated kaysa naman mamatay. Ngayong araw ay magsisimula na ang international conference kung saan narito ngayon ang representative ng Germany na si Leonard Nierman at napatanong kung bakit daw maraming reporters ngayon at sagot ng isa na pinag-uusapan daw ng lahat ang hunter sa Korea. Nakita nila si Jinwoo at nasabing hindi naman daw siguro masama kung magpapakilala sila dito at nang lalapitan niya na ito ay bigla siyang napahinto at tanong ng kanyang kasama kung nagbago daw ba ang isip ni Leonard, pero sagot nito na hindi raw ba nakikita ng lalaki ang kanyang nakikita dahil hindi raw sinasamo ni Jinwoo ang kanyang mga samon mula sa ibang dimension dahil dala-dala niya ito sa mga oras na to. Kaya daw ni Jinwoo na magsimula ng digmaan laban sa US gamit ang kanyang army at nasabi ni Jinwoo na merong tumitingin sa kanya na taga-ibang bansa habang sagot ni Jinho na dahil sa sikat na ito ay pwedeng maraming tao ang nais mabigyan ng autograph. Tanong ni Jinho kung bakit daw narito ngayon si Mr. Wu na kanyang kinagulat at sagot naman ito na naroon daw siya upang maging bodyguard, pero patuloy siyang inaasar ni Jinho dahil sino naman daw ang kailangan nitong bantayan. Mukha raw may mga tao na gusto silang i-welcome wika ni Jinwoo at pinakita si Adam kung saan hinihintay daw talaga nila ang ating bida at sagot ni Jinwoo na akala niya in charge lamang si Adam sa Hunters Asia branch, pero sagot nito na in charge na rin siya sa pakikipag-usap kay Jinwoo. Gagabi na raw sila Jinho patungo sa hotel habang si Jinwoo naman ay maaari daw ba na sumama kay Adam at naisip ni Jinwoo na tungkol ba ito sa kanyang ama. Sinisigurado raw ni Adam na magkakaroon ng benepisyo dito si Jinwoo at napaliwanag na rin naman daw niya dati kung ano ang tingin ng Hunters Bureau sa ating bida. Tanong ni Jinwoo kung sekreto daw ba ang kanilang pag-uusapan at sagot naman ni Adam na ang ilan sa topic ay mapapasama sa kategory ng top secret. Ngayon daw ay patungo na sila sa head office ng Hunters Bureau at sa totoo lamang daw na sila ay nasa under pressure dahil sa pagkamatay ni Christopher Reed kung kaya't desperado raw talaga sila ngayon na mapuna ng naiwan itong pwesto. Sa ngayon ay tahimik pa ang paligid dahil hindi pa binabalita sa public ang tungkol sa pagkamatay nito kung kaya't sinisimulan na nila ang paghahanap ng hunter na pwedeng pumalit kay Mr. Reed. So ibig sabihin daw pala na si Jinwoo ang isa sa mga candidate at wika muli ni Adam na aware naman siguro si Jinwoo sa value ng runestone na nakadepende ito kung gaano kalakas ang halimaw na pinagkuhanan nito at kanyang pinakita si Dragon Kamish ang worst calamity in the history of mankind, ang raid na gustong makalimutan ng lahat. Naghahanap na daw sila ng bagong owner ng runestone na nagmula kay Dragon Kamish kung kaya't ano raw ang masasabi ni Jinwoo sa bago nilang offer. Maaari daw bang ibalik ni Adam ang larawan na pinakita niya kanina at ang tinutukoy daw ba ni Jinwoo ay ang buto na ito at tanong muli ni Jinwoo na pinanatili daw pala ng US ang bangkay ni Kamish. Maaari daw ba silang pumunta muna kung nasaan ang bangkay ni Kamish at hindi naman daw siguro malaking bagay ang
kanyang inihiling, pero sagot ni Adam na kahit siya mismo ay hindi alam kung nasaan naka-store ang bangkay ng dragon. Naniniwala daw siya na kung request ito ni Jinwoo ay masayang papayag ang HQ kung kaya't maaari daw ba itong maghintay habang siya ay magre-report, pero wika ni Jinwoo na parehas naman silang maghihintay kung kaya't mainam din daw na sabay na silang pumunta sa headquarters. Wala nang nagawa si Adam at wika ng director na ibig sabihin daw pala na naghihintay ngayon si Jinwoo sa loob ng HQ at ano raw bang sinabi nito tungkol sa runestone at sagot ni Adam na wala raw binanggit ng bida na kahit ano tungkol sa Bato Balani. So ibig sabihin daw pala na gusto lamang makita ni Jinwoo ang bangkay ni Kamish kung kaya't maaari daw bang lumabas muna si Adam dahil kailangan nilang pag-usapan ito ng deputy director. May idea daw ba ito kung bakit nais ni Jinwoo na makita ang bangkay at sagot naman ng deputy na hindi siya sigurado sapagkat ang value ng skill ay sobrang halaga at maraming hunters ang willing na gumastos ng malaking pera upang makabili lamang ng isang runestone. Ang skill ay siyang kapangyarihan ng isang hunter at kung mas nais daw makita ni Jinwoo ang bangkay ni Kamish ay maaaring nakakita ito ng mas mahalagang bagay kung ikukumpara sa isang runestone. Ang pagkakaalam daw ng director ay limited lamang ang ability ni Jinwoo sa mga halimaw na kanyang napatay, pero biglang may naisip ang deputy director dahil paano daw kung kaya din ni Jinwoo na gumawa ng shadow mula sa mga bangkay na matagal na at kahit hindi rin siya ang pumatay dito. Binabalak daw ni Jinwoo na gumawa ng shadow mula sa bangkay ni Kamish at napatayo ang director dito dahil kung totoo daw ito ay hindi nila ito pwedeng hayaang mangyari dahil ang isang tao ay hindi pwedeng hayaan na magkaroon ng ganong klaseng kapangyarihan. Pero sagot ng deputy na kung tatanggihan nila si Jinwoo ay maaaring masira ang kanilang magandang relasyon dito kung kaya't pumayag na dito ang director pero sasamahan niya na si Jinwoo upang makita na din niya ang ability nito. Dito ay magkasama na sila at sa isip ni Jinwoo na hindi siya makapaniwala na itinayo ang HQ ng USA kung saan natalo si Dragon Kamish. Ramdam ni Jinwoo ang magical energy sa paligid at kung may natitira pa daw na energy si Kamish kahit 8 taon na ang nakalipas ay napapaisip siya kung gaano ito kalakas sa oras na maging shadow niya na ito. Nagawa daw mapatay ni Kamish ang daang-daang high-ranking hunters at nagawa siyang matalo ng 5 hunters na siyang naging national level hunter ngayon at ang lahat daw ng electricity sa loob ng building na to ay mula sa magical crystal ni Kamish. Kontento na raw ba si Jinwoo, tanong ng director, pero sagot ni Jinwoo na umatras muna raw sila sandali at tanong ni Adam na sigurado daw ba sila sa kanilang ginagawa at sagot ng director na panoorin daw nila kung ano ang gagawin ng ating bida. Dito ay binanggit na ni Jinwoo ang salitang arouse, subalit nakulangan ng libog si Kamish kung kaya't nabigo si Jinwoo at sa kanyang pagpikit at pagbuntong hininga ay sinubukan niya muling i-arouse si Kamish at dito ay nagsimula ng lumabas ang kanyang anino at sa wakas ay matagumpay niya nang napalabas ang shadow ng dragon.